Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, dahil sa maraming salamangkero na sa mga nasasakupan ng ating bida, mas napapabilis na ang pagtatayo ng mga gusali rito. Kasabay noon ay may bagong bagay na nililikas si Ghislaine, isang likido na tanging ang ating bida lamang ang nakakaalam sa kung anong kayang gawin ng bagay na ito. Pagpapatuloy. Sa wakas, natapos din. Ang kailangan na lang ay ang malawakang produksyon at ang maayos na paglalabas nito sa merkado. Sa ngayon, haluin ninyong mabuti ito. Masipag na sinunod ng mga manggagawa ang utos ni Ghislaine. Maingat nilang hinalo ang katas ng mga halaman. Habang hinahalo at unti-unting lumalamig, dahan daw ang lumapot ang katas. Sumandok si Ghislaine ng kaunti gamit ang kanyang daliri at pinagkiskas ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. Tila natunaw ito at agad na sinipsip ng balat, walang kahit anong naiwang latak. Dahan daw ang lumapit ang mga manggagawa kay Ghislaine, puno ng pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Aano po iyan, mahal na kamahalan? Tanong ng isa, kung sa ibang lupain ito nangyari, hindi kailanman maglalakas loob ang mga karaniwang tao na kausapin ang kanilang kamahalan. Sa katunayan, ni sa isip nila ay hindi yun dadaan. Ngunit dahil kay Ghislaine, na nakikipag-usap sa mga residente ng walang anumang formalidad, ang mga simpleng tanong na tulad nito ay naging pangkaraniwan na lamang. Isang uri po ba iyan ng pamahid? Ang bango-bango po, isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa mga labi ni Ghislaine. Hindi nyo ba alam? Ang tawag dito ay essence. Ito ay pinagsama-samang katas ng mga mabibisang sangkap mula sa mga halamang gamot. Para saan po ito ginagamit? Ginagamit ito ng mga maharlika para sa kanilang kutis. Marami sa kanila ang kinahuhumalingan ng kagandahan. Ganoon po pala. Hindi man lubos na naunawaan ng mga manggagawa, tumanggo na lamang sila na para bang naintindihan nila ang lahat. Paano nga ba nila malalaman ang tungkol sa mga produktong tanging mga maharlika lamang ang nakakagamit? Karaniwan, ang mga maharlika ay kumukuha ng katas mula sa mga halamang gamot at prutas upang ipahid sa kanilang balat, o di kaya'y gumagamit sila ng steam treatment sa kanilang mga mukha. Ang mga mas mayayamang pamilya ay gumagamit pa ng banal na kapangyarihan o mahika. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin gaanong kapansin-pansin ang resulta. Oo, gumaganda ang kanilang kutis kung patuloy ang paggamit, ngunit kung iisipin ang ginastos na pera at oras, hindi rin ito matatawag na isang himala. Pero iba ang produktong ito. Habang mas sira ang balat, mas mabilis at mas kapansin-pansin ang epekto. Hindi magtatagal, ito na ang magiging pinaka-inaasam-asam na produkto ng mga maharlika, bulong ni Ghislaine sa sarili na may kumpiyansa. Ang mga maharlika, anuman ang edad o kasarian, ay may tendensyang maging labis na mapagpahalaga sa kanilang hitsura. Ang makinis na kutis ay simbolo rin ng yaman, kaya't kapag may isang bagay na napatunayang may kahit kaunting epekto sa pagpapaganda, ilang panahon lang ang bibilangan bago ito maging isang malawakang uso. Sa kanyang nakaraang buhay, ang produktong ito ang sumangkop sa buong kontinente at nagdulot ng hindi masukat na yaman sa dukado ng Delphine. Kailangan kong subukan ito. Mula sa kanyang sariling karanasan, tila kaparehong-kapareho ito nang nakita niya sa nakaraang buhay. Ngunit kailangan pa rin niyang kumpirmahin kung ito ay tunay na epektibo. Si Belinda marahil ang makapagbibigay ng pinakamagandang pagsusuri. May lihim na hilig si Belinda sa pag-aayos sa sarili. Interesado siya sa pag-aalaga ng kutis, at para sa isang punong katulong na nagtatrabaho sa isang mahirap na lupain sa Hilaga, ang kanyang balat ay kapansin-pansing maputi at makinis. Nilagyan ni Ghislaine ng essence ang isang mababa at malapad na bote ng salamin at hinanap si Belinda. Belinda, kunin mo ito. Subukan mong ipahid sa iyong mukha. Ano po ito? Isang kosmetiko, para sa balat. Napakaganda nito para sa kutis mo. Aba, talaga po. Saan ninyo ito nabili?
Napakamahal ng mga ganitong bagay, binili niyo po ba ito para sa akin? Anong tatak nito? Nanlaki ang mga mata ni Belinda habang sunod-sunod na nagtanong. Bagamat tila maluhos sa pera si Ghislaine, napakatipid niya pagdating sa mga mamahaling bagay. Simple lamang ang kanyang pananamit at bihirang mag-abala na magsuot ng mga palamuti. Pero bumili talaga siya ng ganito kamahal na kosmetiko. At isang bagay na mga maharlika lang ang gumagamit. Mukhang nasuklian din ang lahat ng pagod ko sa pagpapalaki sa kanya. Ang puso ni Belinda, na bahagyang naantig, ay agad ding nanlamig nang marinig ang sunod na sinabi ni Ghislaine. Ako mismo ang gumawa nito. Panipi-panipi, buong tiwalang nakatayo si Ghislaine, na para bang hindi niya nakikita kung ano ang problema. Nanliit ang mga mata ni Belinda at tinitigan niya ito ng masama. Binata, hindi mo ba alam na hindi basta-basta maaaring gumamit ng kung ano-anong kosmetiko? Alam ko, kaya nga gumawa ako ng isang bagay na talagang epektibo. Kailanman ay hindi kita tinuruan kung paano gumawa ng kosmetiko, kaya saan mo naman natutunan iyan? Si Belinda ang nagturo kay Ghislaine mula pagkabata. Ngunit ni minsan ay hindi niya ito tinuruan tungkol sa alchemy o paghawak ng mga sangkap na herbal. Kaya sino ang maniniwala kung bigla na lang siyang susulpot at sasabihing gumawa siya ng isang kosmetiko? Alam mo bang kapag nagpahid ka lang ng kung ano-ano at nasira ang balat mo, wala nang balikan iyon? Napakmahal ng mga produktong pampaganda kaya laging naghahanap ng mas murang alternatibo ang mga tao. May mga nagpapahid pa nga ng tingga o mercury sa kanilang mga mukha. Siyempre, karamihan sa mga pagtatangkang ito ay nauuwi sa kabiguan. Kung maswerte, wala lang itong epekto. Ngunit ang iba ay lalong pumapangit ang balat o nagkakasakit, hanggang sa sila'y mamatay. May mga huwad pang ang parmasyutiko na sinira ang mukha ng mga maharlikang babae sa pamamagitan ng mga nana, na nauwi sa pagpugot sa kanilang mga ulo. Hindi ko gagamitin. Maayos na ang balat ko, pagtanggi ni Belinda. Kapag marunong kang gumamit ng mana, bumibilis ang iyong paggaling at bumabagal ang pagtanda, kahit kaunti. Magaling si Belinda sa paggamit ng mana, kaya nasa mabuting kondisyon ang kanyang balat. Gayunpaman, mas gaganda pa ito kung aalagaan, kaya't medyo namilit pa si Ghislaine. Kapag ginamit mo to, mas kikinis pa ang balat mo. Halos magniningning sa ganda, maniwala ka lang sa akin. Ayoko, kung masisira ang balat ko, kahit banal na kapangyarihan o mahika ay hindi ito maibabalik sa dati. Ang banal na kapangyarihan at mahika ay napakamahal, hindi kayang abutin ng karamihan. At kahit gamitin mo pa ang mga ito, walang garantiya na gagana. Nakapagpapagaling sila ng mga sugat at nagpapabilis ng regeneration, ngunit ang anumang pagpapabuti sa balat ay isang side effect lamang. Pinapahalagahan ko ang iyong intensyon, talaga. Pero hinding-hindi ko ito maaaring gamitin. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kutis ko? Sabi ni Belinda na, talagang maingat na iniingatan nito ang kanyang kutis. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? Hindi mo ba ako kilala? Nagtagumpay na nga ako sa pagsasaka, di ba? Tugon ni Ghislaine. Paano niya tatanggihan ng hindi man lang sinusubukan? Hindi ba niya kayang magpanggap man lang na susubukan ito, para lang pagbigyan siya? Tanong ni Ghislaine sa sarili. Isang prank ang sagot ang ibinigay ni Belinda. Noon, ang ginawa ko lang ay panuulin kung magtatagumpay ka o mabibigo. Pero ngayon, gusto mong gawing eksperimento ang mukha ko. Sino namang papayag dyan? Pagalit na tanong ni Belinda sa ating bida. Sa bagay, malaki nga naman ang pagkakaiba ng tahimik na pagpuna sa resulta at ang pagiging mismong test subject. Pagdating sa pag-aalaga ng balat, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring hindi na maibalik pa. Isang problemadong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Ghislaine. Kahit pilitin niya itong gamitin, marahil ay itatapon lang niya ito ng palihim. Dahil sa kanyang bagong kapangyarihan, bumilis ang kanyang paggaling, kaya't napakakinis na ng kanyang balat. At dahil napakaganda ng pagkakagawa ng produkto, tiwala si Ghislaine na mapapabuti nito ang balat, ngunit alam niyang hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa isang tulad ni Belinda na maganda na ang kutis. Siguro, kailangan niyang humanap ng iba. Kahit matapos magmamadaling umalis si Belinda, nanatili pa rin si Ghislaine doon ng ilang sandali, tila malalim ang iniisip. Napadaan si Wendy at natigilan nang makita siya. Saglit siyang nag-atubili, tila nag-iisip kung lalapit ba o iiwas.
Nang makita siya ni Ghislaine, biglang nagliwanag ang kanyang mukha at agad niya itong kinawin. Oy, Wendy, tamang-tama ang dating mo. May regalo ako para sa'yo. Subukan mo ito. Ano po iyan? Isang cream na napakaganda para sa balat. Ako mismo ang gumawa. Sige na, subukan mo. Nagtitiwala ka naman sa akin, hindi ba? May gagawin pa po kasi ako ngayon, pasensya na, sagot ni Wendy na natakot ring maging isa sa mga experiment ng ating bida, dahil mahalaga rin sa kanya ang kanyang kutis. Nagliwanag ang anyo ni Wendy, at sa isang iglap, naglaho na siya sa kanyang paningin. Talaga naman, kailangan pa niyang gumamit ng mana para lang tumakas. Pupuntahan lang din naman niya si Claude, inis na sabi ni Ghislaine sa sarili bago nagmamadaling nagtungo kay Claude. Pagpasok niya sa opisina, nakita niya si Wendy na nagtatago sa likod ng isang haligi. Dahil wala nang ibang pagpipilian, iniabot niya ang kosmetiko kay Claude, na kinuha naman ito na may pagdududa sa mukha. Kung gayon, sinasabi mong ito ang magiging espesyal na produkto ng ating lupain. Isang kosmetiko para sa kutis. Eksakto, magugustuhan ito ng mga maharlika. Magiging sobrang tanyag nito na hindi sila makakakuha ng sapat. Hey, hihihi, napatawa si Claude, bakas sa kanyang mukha ang kawalan ng paniniwala. Mukhang oras na para sa isang pastahan. Isip niya, dahil sa pakikasama niya sa mga anak ng maharlika sa akademya, alam na alam niya kung gaano kahalaga sa mga ito ang kanilang kutis. Kung may matuklasan ang isang maharlika na tunay na epektibong kosmetiko, handa silang maglabas ng bol-bol na hiyas para lang mabili ito. Pero ang paggawa ng kosmetiko ay hindi trabaho ng kung sino-sino lang. Kailangan mong maging dalubhasa sa medisina, herbology, at alchemy para makagawa ng isang maayos na produkto. Hindi nagbabasa ng libro ang kamahalan. Isa siyang taong tuluyan nang tumalikod sa pag-aaral. Ang tanging mga libro sa opisina ay iilang libro tungkol sa taktika ng militar, at kahit ang mga iyon ay nababalutan na ng alikabok. Kaya naman, ang ideya na ang isang tulad niya ay nakagawa ng kosmetiko ay isang malaking kalokohan. Itinago ni Claude ang kanyang tunay na nararamdaman at maingat na nagtanong, isang espesyal na produkto, sabi mo, sigurado ka bang walang ibang lupain na mayroon nito? Siyempre, ako ang kauna-unahang gumawa nito. Gaya ng inaasahan ko, kung sinabi ng kamahalan na siya ang unang gumawa nito, tiyak na totoo iyon. Wala pa siyang narinig na anumang katulad nito na lumabas kamakailan. Walang pag-asang mabenta ito. Isang kamahalan na walang kaalaman sa medisina ang gumawa nito, imposibleng maging epektibo ito. At kahit na gumana pa ito, sinong maharlika ang magtitiwala sa isang kosmetiko mula sa isang hindi kilalang lupain sa liblib na lugar? Saan man niya tingnan, tiyak na mabibigo ito. Itinago ni Claude ang kanyang tuwa sa pag-asang makakansela na ang kanyang kontrata bilang alipin at nagkunwaring kaawa-awa. Gusto niyo po bang mapuno ng butas-butas ang mukha ko? Para hindi na ako makaalis sa opisina at magtrabaho na lang habang buhay. Ibig kong sabihin, alipin na nga ako, kailangan niyo pa ba talagang gawin yan? Sinasabi ko sa'yo, epektibo talaga to. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Nagtagumpay ako sa pagsasaka, di ba? Ibang usapan iyon. Magkaibang-magkaiba ang larangang iyon. At hindi lang ako, walang sino man ang gagamit ng isang bagay na tulad nito. Bakit naman sila magtitiwala? Tinaasan ni Ghislaine ng kilay ang mapanghamong tono ni Claude. Ganun ba? Kung ganun, paano kung magpustahan tayo? Tingnan natin kung epektibo ba talaga ito o hindi. Pero tumigil na po ako sa pagsusugal. Gaano katagal po ba ang pag-uusapan natin? Tulad ng sinabi ko dati, 20 taon. Pero kung matalo ako, gagawin kong 10 taon na lang at magdadagdag pa ako ng 5,000 ginto. Nag-atubili sandali si Claude. Halatang isa itong scam, ngunit malaki ang pusta at medyo kinabahan siya. Kailangan kong bawasan ng kaunti ang pasanin. Sige, sandali lang po. Ano pang hihintayin ko? Magsasama ako ng kasama sa pastahan. Mabilis na pinuntahan ni Claude si Alfoy. Nangunot ang noo ni Alfoy pagkakita pa lang sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang sama ng loob niya dahil sa mga pagkatalo niya sa pastahan dahil kay Claude. Ngunit binaliwala lang ni Claude ang matatalim na tingin. Matapos ang ilang beses na pagbabanggaan, naging madali nang hawakan si Alfoy. Anong kailangan mo? Bakit ka narito?
May maganda akong ideya, gusto mo bang marinig? Umalis ka, hindi ako makikinig sa'yo. Teka lang, pakinggan mo muna ako. Isang napakagandang pagkakataon ang dumating. Isang pagkakataong makalaya mula sa pagkaalipin. Makalaya, sa pagkaalipin. Isang magandang pagkakataon. Oo, may pinagkakaabalahan ang kamahalan na espesyal na produkto raw, kaya nagpasya siyang gumawa ng kosmetiko. Sabik na ibinahagi ni Claude ang kanyang mga nalalaman at haka-haka para makumbinsi si Alfoy. Sinubukan na yan ng mga Magic Tower, di ba? Oo, sinubukan na nila. Dahil nangangailangan ng malaking pera ang pananaliksik sa Mahika, madalas na sumasabak sa iba't ibang negosyo ang mga tore. Natural, marami sa kanila ang sumubok ding gumawa ng mga kosmetiko. Ito ay isang larangan na, kung magtatagumpay, ay maaari silang kumita ng malaking pera. Ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Ang katotohanan kahit ang mga Magic Tower ay nabigo ay nagpapahiwatig kung gaano kahirap gumawa ng epektibong kosmetiko. Gumana ang matamis na dila ni Claude. Anong nangyari sa mga Magic Tower? May nagawa ba silang kahit anong magagamit? Kahit ang Tower Master, isang Sixth Circle Mage, ay hindi nakagawa ng anumang kosmetiko. Nakagawa siya ng dekalidad na sabon, pero hanggang doon lang. Kung gayon, sinasabi ng ating kamahalan na nakagawa siya ng isang bagay na kahit ang mga magagaling na salamangkero at alchemist ay hindi nagawa. Sa tingin mo ba ay posible iyon? Umiling si Alfoy. Imposibleng magawa niya yun ng mag-isa. Siguradong may tumulong sa kanya, di ba? Sino namang tutulong sa kanya? Kung may ganoong kakayahan ng isang tao, sa mas mayaman at mas makapangyarihang tao sila lalapit kaysa sa ating kamahalan. Panipi-panipi. Kaya, ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumubok muli sa buhay? Tumigil na ako sa pagsusugal. Tiningnan ni Claude si Alfoy nang may pang-aalipusta at sumanghal. Tumigil. Isang beses ka palang natalo sa sugal, tingin mo tumigil ka na. Ang pagsusugal ay hindi tungkol sa pagtigil, ito ay tungkol sa pagpipigil. Kapag dumating ang pagkakataon, tataya ka ulit. Ganoon ang buhay. Nag-isip sandali si Alfoy bago tumanggo na may determinasyon sa kanyang mga mata. Sige, sa pagkakataong ito, magtitiwala na talaga ako sa iyo. Huwag kang magtiwala sa akin, magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa kaalaman at karanasang inipon mo hanggang ngayon. Ikaw ang tagapagmana ng Magic Tower, at ang pinakamagaling na salamangkero sa lupaing ito. Ikaw ang pinakamagaling palagi, tol, sabi ni Claude para iparamdam kay Alfoy na tropa na sila, at talagang magaling si Alfoy para mapapayag na niya ito. Bahagyang sinuntok ni Claude ang dibdib ni Alfoy. Nakaramdam ng bigla ang init na bomb-alot sa kanyang puso, tumanggo si Alfoy na namumula ang mukha. Oo, ako si Alfoy. Isang lalaking hindi sumusuko, sambit ni Alfoy na may pagkitikas ng tono ng boses nito. Para sa isang usapan ng mga sugarol, ito ay masyadong maringal. Ngunit naramdaman ng mga salamangkero sa paligid ang nag-aalab na samahan at silakbo ng damdamin sa pagitan ng dalawang lalaki. Sama kami, pagsamahin natin ang ating lakas. Sige, fair na. Sa pagkakataong ito, tuluyan nating wawasakin ang kaiabangan ng kamahalan. Mananalo tayo. Taglay ang determinadong mga mukha, nagmarcha si Claude kasama ang 26 na salamangkero. Nababaliw na ang lahat, sabi ng nakakita sa pag-oklas ng mga salamangkero at ni Claude na muling kakalabanin ng pustahan ang ating bida. Si Wendy, na kanina pa nanunood sa buong eksena habang binabantayan si Claude, ay napailing na lang sa pagkadismaya. Malayo pa ang resulta ng pustahan pero mukhang nakikita-kita ko na ang mangyayari sa mga ito sa oras na matalo na naman sila ni Ghislaine, haha. Tapos na magawa ng ating bida ang kosmetiko na kanyang ginawa, kaya lang walang sino mang gustong sumubok ng kanyang produkto, paano kaya niya mapapatunayan sa lahat na mabisa ito kung takot ang mga kababaihan o ang mga tao na subukan ang kanyang produkto, mananalo pa kaya ang ating bida sa pagkakataong ito? Sino kaya ang susubok sa kosmetikong ito? Abangan! Isang linggo na nakalipas, wala pa ring nag-claim ng mga napanalunan nila, ayaw po ba ninyo? Tigil ko na lang po ba ang paraffle? Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!